Po natin yung ating mga damdamin, ating mga hangarin at mga dasalin sa Panginoon. Panginoon, magandang umaga sa inyong Panginoon. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito na kami pinagdubayan ninyo na makarating sa bayan sa bawang ito. Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa araw-araw na binigay niyo sa aming kaginhawaan, pasakit, kaligayahan, at mga pagpapala. Panginoon, tinataas po namin ang bahay-sambahan nito na patnubayan ng bawat isa na may taguyod, may samba, mapalaki at mapalawak ang iyong mga salita. Sa paligid na ito, Panginoon, alam namin na sila'y nakikinig lamang at nakikiramdam. Isang araw, sila'y paparito at didinggin ang inyong mga salita mula sa iyong dakilang Ama. Panginoon, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang mga kabataan, mga estudyante na sila'y nag-aaral, na nagsusulit at nag-aaral para sa kanilang kinabukasan upang ang kanilang mga magulang ay maging masaya, maging mapagpala. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga ilaw ng tahanan, ang mga nanay, patnubayan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan mo po sila ng mga kalakasan, isipan, damdamin, at kaluguran na mapagtibayan ang bawat araw-araw na pag-aalaga sa kanilang mga tahanan, sa kanilang anak, at sa kanilang mga asawa. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga ama ng tahanan. Patnubayan mo ang bawat isa na sila'y bigyan ng kalakasan ng puso't isipan at pisikal upang maitaguyod nila ang kanilang mga hangarin para sa kanilang mga pamilya. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga nakakatanda, ang mga lolo't lola na may mga karamdaman. Patnubayan mo po sila, Panginoon. Palakasin mo po sila. Alam namin, Panginoon, nasa dapit hapon na sila ng kanilang mga buhay. Alam ko, Panginoon, hinahanda mo ang kanilang mga daan papunta sa inyong kaharian na minsan isang araw na sila iyong makakapiling, na walang pangalinlangan, na walang kasakitan, at walang mga bagay na iniisip na negatibo. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang pamahalaan ito mula sa pinakamataas at hanggang sa pinakamababang antas ng pamumuhay ng bawat isang tao. Bigyan mo sila ng mga bagay na ikakataguyod ng bawat isa na isalba ang ekonomiya ng Pilipinas. Pagtubayan mo po sila, Panginoon. Iwasan po nila ang mga pagkakataon na nag-aaway-away na siyang nagkakaroon ng epekto sa mababang lipunan. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming pastora na patnubayan ko po siya. 10 ng kanyang mga manggagawa. Itinataas namin, Panginoon, na bawat isa ay mabigyan ng pagkakataon upang may maiakay dito sa aming bahay-sambahan. Ang bawat isa po ay may bigay na iyong alay na upang mapalaki ang aming bahay-sambahan. Panginoon, wala na po kami dapat ipangamba. Nandito po kami sumasamba sa inyo at naglulugod. Itinataas namin ang bawat isa sa inyo. Itinataas namin, Panginoon, ang aming mga hangarin. Hangarin na kung saan na kami iyong pagpapala. Panginoon, wala na po kami dapat ipangamba dahil nasa piling niyo na kami. Panginoon, wala na po kami dapat ipangamba sapagkat kami yung niyayakap sa araw-araw, niyayakap ang aming mga kasalanan, niyayakap ang aming mga karamdaman, at kami pinapatubayan sa bawat pagsubok ng aming buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong anak na si Jesucristo na siya nagtubos sa aming mga kasalanan. Wala na po kami may ibang mahihiling pa. Kami susunod lamang sa iyong mga sinabi at sa iyong mga salita. Kami nagpapasalamat mula sa iyong anak na si Jesus. Amen.
praise the Lord. Hallelujah. Mari po nating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Happy New Year po sa bawat isa. Amen. Ito ako nakapagbati sa inyo ng blessed and Happy New Year. So we believe na mayroon pong pagbabago sa buhay natin, yung mga past year and then in the present year. Ako po'y naniniwala doon na may mga changes na po sa buhay po natin. Amin po ba mga kapatid? Amen. Ano ba na bago sa buhay natin? Sabi na Kim, ayaw na niya mag-diet, ayaw na niya magbago na kanyang kanyang katawan. Kasi fit na siya. Okay naman. Praise the Lord. So may mga changes na tayo mga kapatid. Diba? Si Kuya Jay may bago ng motor. Diba? So nakakatawa dahil mayroon tayong mga improvement. May mga progressive sa buhay po natin na nangyayari. We believe na hindi lamang po sila, tama? Kundi lahat po tayo na magbibinefits ng mga biyaya at mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Amen. Agree ba tayo doon? Amen. Hindi lamang si Kuya Pao, sila ni Kuya Jay. I think lahat po tayo. Amen? Kasi tayo po yung mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo rin po ay mga tagapagmana ng mga biyaya at pagpapala mula sa ating Ama. Amen? Amen. Hanap tayo ng Diyos mo, kaya dapat tayo magbe-benefits doon. So ngayon po, dadako tayo sa Word of God. So kung wala kayong Bible, meron po akong ginawa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Ito po yung sabi sa wikang Tagalog. May magsasabi ng ganito, malaya kong gumawa ng kahit ano, kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti sa inyo. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po malay sumadaling manalangin. Mahabaging Diyos, mabuti, mapagkalinga, mapagpatawad at mapagpala. Kahanga-hanga ka dahil yung mga ginawa ko sa buhay po namin. May mga bagay na hindi po namin kaya, pero ginagawan mo ng solusyon. Tunay nga o Diyos na pinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin, na hindi kumukupas kailanman. Hindi mo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang ibigay para po sa kapakanan namin. At naniniwala din po kami na hindi mo rin ipagkait ang aming mga binibigay. This time, Father God, entrust po namin sa iyong kamay, sa iyong kapangyarihan, ang mga salita mo na amin pong pag-uusapan, pag-aaralan ngayong oras na ito. Patnubayan nawa kami ng banal mong Espiritu na may turo ng maayos at malalim ang nilalaman ng 1 Corinthians chapter 6 verse 12, Lord God, sa bawat isa na kung saan, Lord, makatanggap sila ng mga biyaya mula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ako, Diyos, bilang daluyan ng iyong pagpapalang espiritual sa bawat mga tao na nandito ngayon at gayon din sa mga tao na naabot ng tinig na ito, mag-minister ka rin po sa buhay ng kanila. Kami sakot panalangin sa pangalan mo ni Jesus, ang lahat na makinig ng Word of God ay magwika ng Amen. Amen. Palakpak na po sa ating Diyos. Okay? Praise the Lord. Sabi ko kasi sinasabi, bagong taon, may bago tayong kapatid sa Panginoon. Amen. Welcome kapatid. So, praise the Lord. Kami po nakakasama namin. So, ako na may natutuwa po doon kasi kanina po, mayroon din po umatin na bago doon sa church natin sa kabila. So, purihin ng Diyos dahil na binisita ko sila nung kahapon, mga baguhan. So, nandoon pero wala po doon. So, ganun pa man nandoon po sila. Hoping na tuloy-tuloy po tayo. Amen? Kaya nga, mabisa ang panalangin. Salamat sa mga workers and leaders ng church, ng Grace Private Church Panama. Naging kabahagi ni Pastor Abi para itaguyod ang plano ng Diyos sa lugar na ito. I believe na lahat po, ang goal natin, maligtas ang sangkatauhan dito sa Panama. Kaya salamat po sa inyong tulong, sa panalangin, at sa mga pinansyal na kailangan para maabot po sila. Sa iyo po, sa Diyos po ang papuri. Okay, so dadako po to sa salitang ang bagong taon. Ano ba plano nyo ngayong bagong taon, mga kapatid? Meron ba kayong mga goal
Mayroon ba kayong mga desire? Mayroon ba kayong mga ini-aim sa buhay? Mga pangarap sa buhay ngayong 2025? At ako'y naniniwala na ngayong 2025, mayroon na kayong mga inaasam-asam na gagawin. Okay? So mag-learn tayo from the past, 2024. Kung may mga magkukulang tayo, so it's a right time ngayong 2025 ay magawa natin. Okay ba dyan mga kapatid? Yes. Pag sinabi mong bagong taon, bagong buhay, bagong kapanganakan, o bagong pag-asa ay dapat gumawa ng mga bagay na bago. Hello, are you in the church? Amen. Willing pa kayong gumawa ng mga bagay na bago. Huwag naman yung luma. Ibig sabihin, may progreso. May mga improvement. Dapat nagli-level up tayo. Amen? So, dapat gano'n ang buhay Kristiyano. Pabago at pabago at pabago. Ang simple nga, di ba? Pabago ng pabago, di ba? Yung gitara nga, nagulat ako yung gitara ni pa, wala ng ulo. Saan ba yun? Saan ba yun? Sa dulo, likod po. Ano, no? Di ba? Pabago. Tapos yung drum na, pabago ng pabago. Hindi mo nakita yun? Praise the Lord. Talaga makikita natin ang buhay, dapat may mga pagbabago. Tama? So, ganun dapat nagdi-desire po tayo. Dahil ito po isang bagong panahon upang alamin natin yung mga pagkukulang natin, yung mga nakaraang taon. So, church, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong bagong taon, bagong panahon, dapat kung balikan mo yung nakaraan, kung anong mga failures natin yung nakaraang 2024, hoping na hindi na po mangyayari. Mag-learn tayo sa past, tama? At hoping matuto tayo sa present. Amen? I know na marami tayong mga pagkukulang. Either may pagkukulang tayo sa Diyos, okay? Kung ating pong meditate, o pagbulay-bulayan ngayong 2025, Lord, saan pa ako nagkulang? Okay? Dahil nasabi natin kanina sa ating mga testimony, talagang ang Diyos hindi nagkulang. Okay? Pwede natin masabi, baka mayroon tayong pagkukulang sa ating mga pamilya. Na mayroon tayong mga tungkulin o responsibility o accountability na hindi natin nagagampanan. O hindi lamang yan, mga mahal kong kapatid, either na dapat magbulay-bulay tayo from this present year na kung saan meron din pala tayong mga kakulangan sa ating pong mga sarili. Baka mamaya nagpabaya na tayo sa ating spiritual life. Amen? Super busy ba tayo? Super sa workaholic ba tayo? Kaya wala na tayong time sa sarili po natin. So much better this year, we need to meditate kung ano yung mga pagkukulang natin sa Diyos, sa ministry, sa pamilya, even sa sarili po natin. Meron pa kayong naalala? Wala kayong naalala? Okay? Wala ba tayong naalala from the past? Kung nagkulang tayo sa Diyos, sa pamilya, even sa ating tungkulin, maging sa ating pong sarili. Sapagkat ito po isang bagong panahon na dapat mayroon tayong hangarin, umunlad, o may pagbabago sa buhay. Kung nag-learn tayo sa past, ako'y naniniwala ngayong year na to, dapat nangangarap din tayo na may pagbabago. Di ba? Si Johnson may bago ng bahay. Bagong nilipatan. O, may pagbabago. Di mo ba? Mula siya sa maliit siguro, baka malaki na ngayon. O, di ba? Mula sa maliit na renta, ngayon malaking renta na. O, hindi sabihin, talaga nag-level up. Diba? So, ganun dapat sa buhay natin. Ibig sabihin, makikita natin yung past. Kung kaya niya bayaran, yung renta na karaan, ay hindi naniniwala siya, mabayaran din niya ngayon 2025 yun. Renta na yun. Kasi nag-learn ka doon eh. Natutunan mo sa buhay mo kung paano pumapasok yung mga biyaya ng Diyos. At
na i-manage mo ito ng tama at magagamit din mo ito ng tama. Okay ba yun? So ganun sa buhay natin, hoping this year, brother and sister in Christ, kailangan mayroon tayong pangarap na umunlad. Amen? Hindi naman kailangan na mabilisan. Okay, hindi naman kailangan mabilisan. But kung gusto ng Diyos, why not? Si Lord pa rin ang nakakaalam. Ang importante, mayroon kang desire. Amen? Alisin natin yung mga pananaw ng mga lumang tao. Diba? Kasi papakalumang tao yun eh. Hindi na kailangan mag-aral. Mabuhay naman tayo kahit hindi mag-aaral. O, marami naman ng mga tao. Pero tayo hindi. Ang plan ng Diyos sa kanyang anak, dapat mayroon siyang goal sa buhay. Mayroon tayong tinatarget. Kasi yung buhay, yung Kristiyano na mayroon tinatarget sa buhay niya, ibig sabihin nagpapakita na mayroong improvement sa buhay niya. Amen? Kaya pag-usapan po natin yung salitang improvement Christian living. Amen. Gusto naman na mag-improve ngayon. Maglilibila pa yung ating buhay Kristiyano. Tama ba ba? Di ba? Si Papa kanina nakakatawa yung blessing, di ba? Agang-agang pa yung blessing na naghahabol sa atin. Di ba kayo ito mga anak ng Diyos? Di ba? Yung blessing ang naghahabol sa atin. Tama yung Matthew 6:33. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Anong definition nyo doon? Ayaw hahabulin ng biyaya. Tama? All these things shall be added. Ibig sabihin, habul-habulin talaga tayo. Kasi pag ikaw ay faithful sa Diyos, amen, lumagan sa katuwiran ng Diyos, at talaga nag-i-invest ka sa kingdom ng Diyos, magugulat ka na lang mga hindi mo na kaya. Kung paano i-manage yung mga biyaya o mga pagpapala na dumating sa buhay mo. Tama yung Bible, yung siksik. Liglig at tumato. Nililiglig na, no? Sinisiksik yan, nililiglig pa. Mas gano'n sa probinsya, yung palay, iba bisa, tinatapik yung ano. Ano ba tawag yun sa Tagalog? Ha? Gantangan, dito sa Tagalog. O, di nyo na lang. Ha? Di ba? Talagang pinupukpak pa yun. Talaga sinisiksi para yun. Di ba? Tapos nililiglig pa para ano. Tapos umaapaw pa. Yung mga biyaya na dumating sa buhay ng mga anak ng Diyos. So yun ang gusto ipakita ng Diyos sa buhay natin na dapat nag-i-improve tayo. Nag-live up yung buhay natin Kristiyano. Hindi stagnant yung buhay natin Kristiyano. Tama ba mga kapatid? Diba? Kung nag-live up yung faith natin, kasama yung finances natin, amen, kasama na rin yung character natin. Ganun ang Lord pag nag-bless sa atin. Package po yun. Hindi unti-unti, hindi isa-isa. Dahil nababasi ang pag-improve sa buhay natin sa mga salita niya kung ikaw ay pinangahawakan mo ito at ginawa mo ito. Kaya kung gusto natin mag-improve yung Christian life natin this year, number 1 is 2005 is the year of progression. Gusto nyo mamulan sa buhay mga kapatid? Amen. Kung i-claim mo ngayong 2025 na gusto mong umunlad, guminhawa ng buhay mo, i-claim mo. Pwede mo naman bulay-bulay, Lord, bakit yung aking 2024 last year parang hindi masyado paunlad? At ako'y nagtitiwala sa iyo ngayong 2025. Magbubunga po ito ngayon. Amen? Nangarap po ba kayo na gano'n? Amen. Okay? So, dapat meron yung buhay natin. Tingnan po natin yung verse. May verse po siya, may langgit dyan. Tingnan niya sa verse 8. Malaya akong gumawa ng kahit ano. Tama po ba? Ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So, itong salita na ito, nagpapakita na kung gusto mong guminhawa ka, umunlad yung buhay mo, nasa yung desisyon po yan. Ikaw po ang nakakaalam. Ikaw po ang nakakaalam sa sarili mo kung nais mong umunlad yung buhay mo. Desisyon mo po yan. Kasi ang sabi diyan, pwede kang gumawa ng kahit ano. Pero wag lamang yung mga bagay na hindi mabuti. Ang gusto natin gawin yung mga bagay na mabuti.
Sino gusto natin guminhawa? Huwag mo na manghayaan, lagi ka na nakahiga na lang lagi sa sahig. Hindi ka ba nangarap na humiga naman sa kama? Hello, nandiyan ba kayo? Di ba? Nangarap ba kayo na gano'n, mga kapatid? Si Zia lang siguro, pag may garahe kami doon, baka 4 wheels na yan. Tama ba, Zia? Matalino, di ba? Ano to, sabi na kaman, ay, kung tama na naman kasi yung parking ang problema. Di ba? Kasi mahirap din gumawa ka ng mga 4 wheels kung ikaw naman ay wala talagang parking, talagang problema yan. Pero time will come, gawin ng Diyos yun, aayusin ang lahat yan. Kasi pag nagbigay ang Lord ng kotse, kasama bahay kapatid. Amen! Na may parking yun. Oo, totoo naman kasi alam nyo na yung kapasidad ng inyong finances. Kayo ang nakakaalam doon. At ang Lord, pag nagbigay yun, na imamanage mo ito ng tama, at siyempre, hindi lang naman yung wants ang binibigay ng Diyos sa atin, even yung ating mga needs. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Kasi gusto ng Lord na enjoy natin yung Christian life natin. Amen? Enjoy mo yung Christian life ninyo? Amen. Amen. Pero pag stagnant yung Christian life nyo, something wrong yan. Baka wala kang pangarap. Ayaw mo mag-improve yung buhay mo. Ayaw mag-progress yung buhay mo. So ikaw mismo ang mag-decide sa buhay mo kung gusto mong umunlad. Ha? Amen. Ikaw, hindi po yung ibang tao. Huwag kang magpadala sa mga sabi-sabi. Huwag kang magpadala sa mga tawas-tawas. Huwag ka magpadala sa mga anumang kulay mayroon ngayon na sinasabi ng mundo. Year-o? Huwag kang tumingin sa mga horoscope na yan. Hindi yan way para ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Pinagpala na tayo, ayaw lang natin gamitin. Alam niyo ba, please na tayo? Ang problema lang, yung binigay na talent na ng Diyos sa iyo, ayaw mong gamitin. Gamitin mo yung kapatid. Magugulat ka. Di ba? Anong talent na binigay siya ng Diyos? Magluluto ng puto? Pagtitinda ng fishball? Alami pong gumita sa fishball. Nakapagpatayo ng bahay. Tigyam. Ano ba yan? Quick. O, di ba? Abay, try nyo po. Online selling. Pwede, di ba, kuya? Pwede. Nasa atin po ang problema. Kung ayaw mong umasenso. Kaya kung gusto mong umasenso, kumilos ka. Ikaw ang mag-decide sa sarili mo. But ang gusto natin this year, na mag-progress yung buhay natin, number 1, dapat tayo lumago saan? Sa pananampalataya. Ito yung pinaka-the best sa buhay Kristiyano. Dahil pag hindi lumago yung faith mo, hindi mo ma-manage ng tama yung mga biyaya at pagpapala na binigay siya ng Diyos. Totoo yan. Kaya nga sabayan. Kaya pag ikaw ay lumago yung pananampalataya, alam mo dapat kung paano mo i-handle yung mga binibigay sa iyo ng Diyos. Dahil yung sinasabi ng Bible, kung pinagkatiwalaan kayo sa maliit na bagay, pagkatiwalaan kayo sa malaki. Okay? Kaya doon pa lang sa maliit, tingnan mo na agad yung kung paano mo ito ma-manage ng tama. At pag naging progress po yun, naniniwala kung dagdagan pa ng Diyos yun. Sabi ba kayo doon? Dagdagan pa ng Diyos yun. O sabi ni Jay kanina dahil sa Diyos, kaya naging masipag siya, kaya tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy nga. Pero blessing naman, mayroon ng kapalit na bonus, di ba? So maghintay lang para ng tamang panahon. Tipo, hindi na Diyos yung mga tao na yan. Amen? So nakakatuwa kaya, nabiblis ako lagi pag narinig ko dito yung mga ganong bagay. Kasi nakita ko sa mga Kristiyano, talaga nag-i-improve ang buhay. Tapos nakikita natin yung paggalaw ba ng banal na Espiritu. At saka yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Nakaka-touch. Diba, mayroon ka doon sa kapatid natin doon. Ay, kumusta na yung upper? Ay, ang ano ba? Siguro ganun sila kayaman kasi mayayaman sila. Hindi naman sila mayaman. Tapat lang sila sa Panginoon. Amen. Kasi nga nakikita yung sitwasyon nyo dito, yung pag-improve. Mayroon tao lang yung sabihin yung pangalan. Sabi ko, hindi naman sila ganun kayaman. Tapat lang sila kayo. Siguro na-touch din siguro siya. Kasi nga, alam mo kung totoo sila sa upper day, pwede. Hindi lang,
Mahirap na magsalita. Ang first word of God tayo, focus. Ang gusto na natin makita, pag faithful tayo sa Lord, makikita natin yung benepisyo. Sino nagbe-benepisyo? Tayo pa rin. Tama mo ba? Hindi ba kayo natuwa? Ang ganda ng natin kanyang praise and worship? May bago pa lang. May bago pa lang mga kata na, kakaiba to ah. Apat-apat na nakakatats sa kakaiyak-kayak. Hindi ba kayo natats? Ulitin natin. Huli ko ako na eh. Natats ako doon. Napaya ako doon sa kanta na ulit-ulit ko yun. Yung purihin ko yun. Na ngayon lang, kapakinggan ko na yun, pero sa live pala, ang sarap niya namnamin. Ang sarap niya namnamin. Tapos yung ating talagang iba talaga pag nag-effort, nagbigay ng time sila para mag-practice, iba na yung daloy na kapangyarihan ng worship. Talagang bumabasag ng puso. Okay? So yun po dapat sa buhay, dapat lumago yung ating pananampalataya. Kung nais natin lumago yung ating pananampalataya, dapat tayo maglaan ng oras sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amin ba tayo? Okay. Itong pakikinig, ginagawa na natin ito every Sunday. Okay yun, maganda yun. But, kumusta yung ating pagbabasa araw-araw? Amen. Praise the Lord. So, it's the right time, siguro 2025, hindi na kailangan ng Bible. Nasa cellphone nyo na yung Bible. Kung tama rin na kayo magbuklat sa cellphone, bago matulog, isang verse lang. Yes. Di ba meron yung group chat dito? Yes. O, sino mahilig na magbigay ng mga encouragement word sa Bible? Yun na lang. O, di ba? Kung nabasa nyo, i-meditate nyo na lang. Pwede na yun. Nagpapalakas yun sa ating pananampalataya. Romans chapter 13 verse 17 says, sabi po dyan, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakinig at makapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Tingnan nyo po. Kaya kung tayo lagi nakikinig ng salita ng Diyos, talagang magkaroon tayo ng pananampalataya. Mag-grow up siya. Kaya mahalaga ang pakinig. Kaya huwag niyo pong i-miss out ang araw ng Sunday. At the second verse, Joshua chapter 1 verse 8, sabi dyan, huwag mo kaligtaan, basahin na ang katayaw, dilidilihin mo yung araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Sa gayon, Ginawa ka. ang ganda ng result. Kaysa naman i-meditate mo yung problema, i-meditate mo na lang yung Word of God. Tama mo ba? Anong result? Di ginawa ang buhay mo. Subukan mo i-meditate yung problema. Anong result? May stress ka, hindi ka magkatulog, sakit sa ulo. Stress. Word pala dapat ang i-meditate, hindi yung problem. Amen? Huwag nyo laging isipin na problema. Ang sabi kanina, ibigay mo sa Diyos. Romans pa sabi niyo, ibigay sa Diyos, tumawag sa pangalan ng Panginoon, at ako'y naniniwala ang Lord sasagot para sa iyo. Amen. Ganun na pala dapat din gawin. Pangalawa, para sa progreso pa tayo, yung ating financial stability. O, kumusta? Gusto mo ba mag-improve ito mga kapatid? Gusto mo magulod yung ating finances? Diba sabi ng verse kanina, ikaw mismo ang makapag-decide. Kung nais mo maging matatag, umunlad, ang kaperahan mo, ikaw mismo ang makapag-desisyon. At kung nais mo lumago, umunlad pa ang iyong kaperahan, ay dapat gamitin mo ito sa tamang paraan. Tama? Tamang paraan. Pangalawa, huwag bumili ng hindi kailangan. O, di ba? Maraming tukso sa Shopee. Ano pa? Buy one, take one. Ano ba? Lazada. Ano ba? Take two. Di ba? Nasalo ba station doon? Bili ng bili. Hindi mo naman kailangan. Ano ba? Bibili ka lang yung kailangan. Para naman yung pera mo, masave mo yun. Tama mo yun? O sige, kung may mga offer lagi yung Lazada, Shopee, o TikTok pa. Marami pa ba? Marami nag-o-offer. Ano pa ba? Temu. O mayroon, dami na pala. Temu, mayroon na rin, no? Talagang niya ko linis talaga, no? Okay? Yan, huwag gumastos ng sobra-sobra. Talagang natutukit yung kanina eh. May tawag pala doon sa mga pera na medyo excess lang. Ano ba tawag doon kayo, Mary George? May tawag sa doon eh. Nakakatawa, ha? Ano tawag doon?
Kung gumastos ka, tama lang. Di ba, wag sobra-sobra. Kung may sige ka. O, di ba? Kaya dapat lang, tama lang. Huwag nang sobra-sobra. Okay? Dapat mag-savings. Mayroon na ba kayong savings? Ama mo rin ng Diyos, mayroon na ba kayong savings? Mag-negosyo. Mag-invest. Amen. O, di ba gawin natin yun? Di ba? Alam niyo, mag-start kayo muna sa kahit maliit lang. Pag-aralan niyo yung business. Ako naniniwala tayo will ka maayos yun. At pinakalabis mag-invest saan? Praise the Lord, nagkalimutan natin sa kingdom ng Diyos every. Di ba? At kayo'y nagbe-benefits na nito. Lagi na lang ba si Zia at Kuya Zia nagpatutuloy galing sa pag-grow ng kanilang finances? Wala na bang iba dyan? Si Johnson kaya, di pa narinig yan ha? Narinig ko sa kanya, puro mga ano eh. Okay, tingnan niyo po ha. Malinaw po yung Word of God, Matthew 6, verse 19-21. Nandiyan yata? Huwag kayo mag-impok. Huwag kayong mag-inbox. Yung mga kayamanan dito sa lupa, dito may nanirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Next. Verse. Salip, impokin ninyo ang kayamanan sa langit doon walang nilatanga at kalawang at walang makapasok na magnanakaw. Verse 21 na ba? Tama na ba yan? So malinaw po, saan tayo mag-impok? Ayan. Alam nyo po yung ginagawa nyo, hindi naman kailangan pera. Yung ginagawa nyo sa kingdom ng Lord, nag-iimpok na rin kayo sa mga langit. Parang may kulang pa dyan kapatid ah. Tingnan mo yung verse nga, parang yung verse na yun. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tama po ba? Kaya kayo masipag, umutugtog dito, kasi yung heart nyo, wala kayo dito kung ang puso mo ay sa tagas. Kaya kayo nandito din ang puso nyo sa hindi lang pera ang pinag-uusapan nito kapatid. Hindi lang pera. Ano man ang ginawa mo sa kingdom ng Diyos, ginawa mo sa ating Panginoon. Dahil ang puso mo ay makalangit. Kaya minsan nagbintahan kami yung pastora, yung lupa pa ni John, sama ba yun? Diba na, ibinta, sabi niya, gusto ko magkaroon ng church doon, diba? Kasi ang puso niya makalangit. Hindi nag-iisip siya ng mga bagay na kumita kung gusto niya makalangit na. Ano na yung heart tayo kayo mga pastor, gano'n eh. Puro church, church, church. Kasi gusto natin maligtas lahat. Ano po tayo doon? Okay? So yun ang gusto natin makita at pangatlo, doon pa sa progress, skill or talent development. Ikaw pa rin ang magpapasya sa sarili mo kung gusto mong umunlad ang iyong kakayahan at ang iyong talento. Lahat pa tayo may talent? Yes. Yes. Diba? Natutuwa na ako kay Kuya Jay kasi tumutugtog na dito. Wow! Ang dami pala yung mga ano dito talaga. Pwede ba mahirap yung isa pa o? Kulang-kulang. Hindi naman yung tumutugtog lang. Mga pastora, makahiram kami ng guitarist sa inyo. Yes. Kasi marami lang. Isang guitarist lang naman. Medyo yung aming Uy, sa inyo na to. Pwede yan. Grabe naman. Kasi abo na kayo dito eh. May dalawa na yung guitarist nyo. Tapos, bass. Dalawa na rin ba? Oh, si Jason pala, ano? Oh, kahit yun lang, ano? Diba? Bigyan mo ko lang isa, guitarist na lang muna. Kasi yung aming guitarist medyo dumigewang-gewang. Okay, so yun po, magamit natin yung talent natin sa Lord para ay lumago. Diba? Kasi yan, pag hindi mo ipagamit yan, baka may mabubulok lang yan. Pag hindi nasasana yan, palyado yan. Parang gamit yan, pag hindi nagagamit, nagiging palyado yan. Okay, tingnan natin yung verse dito sa Matthew 25, verse 14-30. Ito po yung the parable of the talent. Siguro sa iba alam na po ito. So sabi po yun sa verse 15, ang bawat isa ay binigyan ng salapi ayon sa kanilang kakayahan. So nandun na po yung kakayahan. Okay? So hindi lang pira yan, ang Diyos may mga gift na binigay po sa atin. Yung sa kwento po, binigyan yung isa ng 5,000, binigyan isang 2,000, binigyan isa ng 1,000. Yung 5 at 2,000, kinalakal niya o ginamit niya at kumita. Pero yung isa, hindi kinalakal, kaya hindi kumita, binaon niya, di ba? Tinago niya. At nagsulit sila sa Panginoon.
Nung nagsulit siya sa Panginoon, anong sagot po yung taong hindi ginamit yung kanyang pera? Verse? Sabi po sa verse, at tumamit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Anya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Ano napansin niyo po dito? Sa word na to. Ibig sabihin, si Lord naghahanap talaga ng kita. Bunga. Tama po ba mga kapatid? Kaya yung talent na binigay sa inyo, gamitin nyo yan. At i-share nyo para may makita si Lord na bunga. Amen ba, church? Di ba? Ang ganda na dito kumanta eh. Kasi meron na kayong mga flocking. Yun kasi yung mga gusto ko pakinggan eh. Yung may flocking ba? Parang dinaramdam mo yung paggalaw ng Holy Spirit. Namnamin niyo po yung ginawa ni Paul na sabayan ng gitara. Huwag lang kasi kayong kanta ng kanta. Pakiramdam niyo yung pagkilos ng Panginoon. Namnamin yung lyrics. Kasi ang problema kasi sa atin, kanta ng kanta lang. I-feel niyo yung kanta, yung paggalaw ng Holy Spirit. Namnamin niyo yung laman ng mensahe ng kanta. Amen. Siguradong matatats kayo. Oo. Di ba na-experience natin sa Book of Acts, chapter 16, na habang nagpupuri sila? Mangyari sa atin yun, huwag lang tayo kumanta. Huwag niyo pong pansinin yung paligid. Kung umiyak ka, umiyak ka. Kung sumigaw ka, sumigaw ka. Sumayaw ka. Kaya nga si dito nakatatlo, may paikot-ikot pa. Pwede ka lang. Hindi tutulong mo rin sa kanila, puntahan mo kaya sila. Parang Pastor Mark style. Pastor Mark style, pag hindi ka sumayaw, kumanta, puntahan ka nun, titignan ka nun. Patigilin ka pa. Huwag mo nang patigilin kasi hindi na yan, yung Holy Spirit, gentle ha. Nalakanin nyo yan, mga kapatid, biblical po yan ha. Pagkalaw ng Holy Spirit, huwag nyo pong pigilan. Kung hindi pinipigilan po yun. Amen? So tuloy mo dapat tayo mga kapatid, dapat gano'n, gamitin natin. Yun po, naghanap ng Lord ng resulta o bunga. Next verse. Natakot po ako, kaya binaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Imagine church ha, may mga taong ganito, nahihiya. Ayaw talaga ipaghamit yung tahanin. Tama talaga. Uy mga kapatid ko, may talent tayo ha. Subukan nyo nga muna dito mag-special number ng mga maedad naman dyan. Diba? Sinasari na pakinggan na ito nag-share, nakapakinggan ko na siya. Baka meron pa gusto iba dyan. Paano naman nag-develop tayo, di ba? Ang gusto natin ma-develop yung skill natin. Si Aaron, first time ba nag-pray? Maraming basis na pala. Sorry, ngayon pa lang siya nakita. Thank you sa prayer. Diba? So, yun po, kailangan ma-develop tayo. Tama ba? Magpagamit tayo. Amen? Kasi pag nangyari ito, at mayroon na kayong Lutheran Church, hindi na po mabigat kay Pastora. Amen. Marami na po i-assign tayo. Okay? So, ano pa? Ano pa dapat natin ibigay sa buhay? May pa verse pa lang. Diba yung verse pa na tayo, kapatid? Masama at tamad na alipin tugon ng Lord. Alam mo pala, gumagapas ako sa hindi ko hinasikan at tagaan sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilalagay sa bangko? Di sana may nakuha akong tubo ngayon. Tingnan niyo po. Waiting lang. George, alam ko mayroon kayong mga talento dyan. Pero salamat kay Pastor Rabi, tinuturuan na kayo ng exhortation nyo every Sunday, no? Yes. Magandang tulong po yun. Totoo. Hindi, wag yung hangarin nyo na maging perfect. Ang importante yung na unti-unti kayong malubog. Maraming mga estudyante na hiya sa school sumagot. Pero nang sila po yung nag-join sa Bible study, kasi di ba pasagutin kayo, alam mo pa, ang tapang na nilang sumagot. Mama ko po, o di ba? Kahit sali, ang importante doon, sumagot ka. Ano bang tawag yun na? Presentation. O di ba? Kahit pali at nakikita ka ng mong taasan yung grade mo, kahit pali ito, at least tumatayo, o di ba? Ay, pa yan, sumagot, di ba? Sumasagot din. Sa magulang. Ang problema, project, magulang gumagawa. Okay, pangatlo na tayo.
dito tayo sa ating pong Christian living pa rin. Number 2, letter B, 2025 is the year of Deliverance. Deliverance. Agree ba tayo nun? Yes. Tayo ay malaya na. Amen? Yes. Totoo ba kaya? So sabi ng verse, natin kaya binasa, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako paaalipin sa anumang bagay. Tama ba? So dapat hindi tayo palipin. Unang-una ay dapat saan? Freed from sin. Sin. Dapat hindi na tayo magpaalipin sa Kasalanan. kasalanan. Tama po ba, church? Pinalaya na tayo ni Jesus. Diba? Ano ba sabi ng meaning ng sin? Yung sin pala ay disobeying God's will. So ayaw na natin na gano'n. Kung ano yung gusto ng Lord, yun ang gusto natin. Tama po ba? Okay, John chapter 8 verse 34, alipin ang kasalanan ang hindi at ang lahat ng nagkakasala. Kaya kung naniniwala, malaya na tayo dito. Amen. Pangalawa na tayo. Pray from No. Di ba naniniwala na tayo? Ako may utang. Di ba? Nasa iyo parang desisyon mo parang yun. Di ba sabi kanina, hindi ako magpaalipin. Ang gusto ipakita ito, pwede ka naman mag-utang, pero huwag ka naman magpaalipin sa utang. O, di ba? Lahat tayo may utang. Tama ko ba? Ako may utang ako. O, di ba? Pero ang nangyari kasi sa tao, ang utang ginawang bisyo. O, di ba? Lipin na yun. Hello, nandun pa kayo mga kapatid. Di ba? O, utang kay GR. Ito mga bayan, utang ulit kay Pao para mabayad kay GR. Ang dami na meron ganun mga tao. Di ba? Maraming over ngayon. Di ba? Daming lending ngayon. Napakadami. Lahat ng lending sa amin, utangan mo na. Hindi maganda yun. Isa lang. Isa lang. Kasi hindi naman talaga maiwasan na nangangailangan ka. Okay lang yun. But, huwag kang paalipin doon. Tama po mga kapatid? Bakit? Kasi nangangako ang Diyos sa atin. Hindi na yung pangako ng Panginoon. Deuteronomy, sa Latayang 15:6, nangako siyang kayo'y pagpapalain, kaya hindi kayo mangungutang kaninuman. Bukos ay magpapangutang kayo sa maraming bansa. Hindi kayo pasasakot ng sinuman, bukos ay sasakupin ninyo ang maraming bansa. O, dalawang portion po yun. Amen? Diba? Kaya pala tayo meron pa utang eh. Okay, so yun, dapat matuto po tayo. Pero huwag mo sabihin mo gano'n mo, may utang naman talaga. Meron ko nga, may utang na tayo, di ba? Kababayan mo lang. May O may utang ka na kagad. Tubig. Kababayan mo lang. Oo, diba? Tubig. Sabi niyo pa, ito yun. But, Internet. huwag tayong paalitin. Kasi minsan kasi ang utang na nagkukontrol sa atin, lalo pag may mga may mga tukso. Magkano po dyan? Mababa lang. Sige nga. Ay naku, nandiyan na naman tayo. Kakter problema sa ulo yan. Okay? Okay, pangatlo na tayo para mabilis po tayo. Masama ko. Ugali na ito. Hello, kumusta kayo dito mga kapatid? Malinaw kanina yung text natin? Nasa iyo pa rin. At huwag dapat tayong palipin. Kahit gusto mo gawin ang dapat, huwag kang magpapaalipin. Okay, sobrang pagpupuyat. Okay ba yan? Bisyo ba yan? Naging bisyo na ngayon yan. Mga kabataan. Sobrang paggamit sa gadget. Lagi lang. Talaga naman po ng Diyos. Hindi po maganda yan. Ang sabi kanina, tayo na po ay pinalaya na. Pinadaya na ng 2025, magbago na tayo. Pwede ka naman gumamit ng gadget 1 hour, 2 hours. Pero hindi na kayo nata 1 hour, 2 hours. Di ba? Hanggang madaling araw. Ang tulog ngayon ng mga kabataan ay umaga na. Di ba? Umaga na ang tulog ng mga kabataan ngayon. Tama ba? Dati, may minsan, maganda siguro yung walang ilaw eh. Walang electric, ano? Yung dati kasi lang, ang gasira. Di ba? Tulog na agad ng maaga. Pero ngayon, alas 3, alas 4. Hindi mo healthy yung kapatid. Kaya yung anak ko, dinala ko eh. Kasi pag yung mga doon, ako puro cellphone yan. Sama ka! Sama, okay. Ano ba? 8 a.m. Sobrang paggamit ng gadget, sobrang pagtatrabaho. Workaholic, bawal to, wag sobra-sobra. Sabi na nito, 8 hours is enough. Ay, 8 Pero hours. 16 hours is 20 enough. hours, Lord. 20 hours. Brother Johnson, ha? Nabago na, Pastor? Ha?
Bago na? 8 hours kung sabi ko. Ayun lang sa inyo, basta yung sabi ng doctors ng 8 hours enough. 8 hours mag-work, 8 hours matulog, 8 hours para sa mga ginagawa mo siguro yan. 24 hours. Sa akin yun ha? So wag gano'n, sobra-sobra, hindi healthy po yun. Okay, magsalita ng bad expression. Nagiging habit na rin yun. Roland. Mayroon silang mga expression na hindi naman daw bad, no? Ayan. Pati po yun. Diba? Mas mainam ang expression natin in Jesus' name. Wow. Christian na tayo pag nasugatan. Purihin si Lord! Pwede ba natin gawin yung paglalapa? Ang dami sinasabi. Paglalapa kayo, praise the Lord! Amen. Kaya ba natin gawin yan? Ayun na lang gawin natin yung expression. Practice na. Practice na natin. Huwag na yun mabanggit pa yung mga ninuno natin. Minsan kasi dami mga binabanggit natin. Dapat para mag-glorify si Lord. Okay? Kung kayo nagulat, please lang baguhin na yung expression natin. Tama mo mga kapatid? Amen. 2025 na tayo. Dapat napalaya na tayo doon. Okay? Yung pagiging matampuhin, naging bisyo din po to. Ay, nako. Di ba? Pwede ba baguhin na ngayon yan? Di ba? Alisin natin yung pagiging matampuhin. Kung hindi ka nabigyan, purihin pa rin si Lord. Lagi nyo na tandaan, pag hindi ka nabigyan, mayroong ibibigay si Lord sa'yo na mas best. Amen ba tayo? Pag hindi matira ng ulam, nagwawala na. Hala? Di ba? Nagtatampo. So, tingnan nyo, medyo bawas-bawasan na ulit sila yan. Okay. Laging late. Praise the Lord. Kanina, maaga na tayo. Nagsimula. Ang galing. 2025 na nga. Amen. Ang aga ni George. 7 pa lang nandito na. Amen. Medyo late ako kanina. Ako tuloy yung late eh. Sinandito na ang aga. Praise the Lord. Nakakatuwa talaga sa Panginoon. Katamaran! Mayroon pa ba dito? Nag-iisip. 2025 na mga kapatid, di ba? Dapat medyo bago-bago na tayo. Kasi ito po hindi nakakabuti. Verse tayo, Galatians. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not yourself be burdened again by a yoke of slavery. Tagalogin mo nga po yan, si? Yung ito. Maganda to sa Tagalog. Pero pag Tagalog, verse na mabasahin na medyo iba. Pero yung English na to, Tagalogin nyo po. Sabi doon sa Google, ano? Sabi ng Google, huwag mong pahirapan muli ang iyong sarili sa pagkaalitin. Meron pa dito. Sa Tagalog po yan, meron sa English kasi, yung English kanina, Tagalogin lang yun. Baka sa Persian kinuha ka. Yung English pagkasabi mo doon, kakaiba, huwag mo nang pahirapan ang sarili kapatid. Tama ka ba yan, sige? Diba? Sabi ng Google kasi. Burden kasi. Kasi yung pag-iiro mo siya sa Google. Ang Google kasi ngayon, tinuruan ako ng anak ko. Kaya minsan yung English, meron pala Tagalog na pwede mong English. Diba? So, natatsa ko dito, oo nga naman, pahirapan natin yung sarili natin. Diba? Totoo naman, ikaw naman papahirap sa sarili mo. Ikaw mismo ang magkapag-desisyon sa sarili mo. So dapat malaya na tayo, huwag na natin gawin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Amen? Okay, last na tayo. Improvement, Christian living. Ang dalawa lang yung pag-usapan natin doon. Dapat tayo ay may progression this year. Una, anong pinakita doon? Yung faith? Yes. Ano? Finances? And then, yung ating talent. Tama ba, church? So, dapat nagpo-progression ang manla dyan. Pangalawa, dapat pinalaya na tayo. So, huwag na tayo magpalipin saan? Sa kasalanan? Ano ba? Sa bad habits? Saan pa? Ito naman muna. Okay, challenge ko pa sa inyo na lang, na last. Okay, at 2025 ay dapat puno-puno ng mga pagbabago ang mga buhay natin. Amen ba, church? Maraming sa Lord. Ay, Lord po ako po ng Diyos. Tayo po yung mga tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat ng marami. Dahil ang salita mo ay patuloy nagtuturo, nagpapaalala po sa amin. Lord, dalangin po namin this year, 2025, Panginoon.
na kami po ay mayroon ng pagbabago sa buhay. Hindi man namin mabigla, ngunit naniniwala kami sa tulong mo, makakayanan po namin ang lahat. Salamat, Lord God, sa pagpapaalala, sa pagtuturo. Patuloy namin dalangin. Samahan mo kami ngayon 2025 upang magtagumpay patuloy ang aming mga buhay. I-bless mo, Lord, ang aming mga hanap buhay. Ito may negosyo, trabaho, para maging kabahagi kami sa paglago at paglawak ng iyong kingdom. Aming sapat panalangin sa pangalan po ni Jesus, ang nakapagpala ay sumigaw na Amen. Amen. Praise to Jesus. Okay na to? James 1:17. So, mga kapatid, tayo po inadako sa ikapo o tithe sin offering. Ito po ay isang privilege. Ito ay isang exercise sa atin. Kasi ang Panginoon natin laging nagbibigay, so tayo din dapat is nagbibigay pabalik sa Kanya. Babasahin ko po yung verse sa James 1:17. Sabi dito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Kumbaga mga kapatid, lahat na natatanggap natin ay perfecto po. Lahat ng biyayang natatanggap natin ay biyaya mula sa Panginoon. Share ko lang kapatid, siyempre ako ay kahit may double at may trabaho ako, kahit mag-double job ako, yun nga, na nasasagad din minsan. Share ko lang, noong nakarang araw, sabi ko sa nanay ko na, May, mamaya magdilata muna tayo kasi hindi ako makapag-joyride. Kasi busy ako sa office. Talagang wala na akong chance na makapag-joyride kasi pagod na ako. Wala na ako makisutulog kasi kakalipat na namin bahay. Kaya yung kama ko managanda naman. So ngayon, inutusan ako ng boss ko, dali ko to sa bahay niya, dali ko sa bahay niya, may inutusan naman siya sa akin. Pero nung inutos niya sa akin, may kasama pa lang. Sabi, yan ang pamilianda mo. So ngayon, pag-uwi namin ni Langga, so may dala ako pera. Pag-uwi ko namin, Friday, pag-uwi namin, sabi ko may nakaluto ka na. Sabi, hindi pa, akala ko gagablin kayo. Tapos pag-uwi namin, may dala na kami, So kumbaga, every good and perfect gift is from above. Lagi sinasabi ng Panginoon na ang bigaya ng Panginoon is more than enough. So, ganun din sa financial natin. Lagi kahit double job ako, more than enough pa rin biyaya ng Panginoon. Pagpagod na ako, sabi ko sa asawa ko, nag-aantok na ako, sabi ko, uwi ka na. Kasi nagagamit ako ng driving, napabikit na, sibilikado na yun. Ano yung dito sa bibig ko? Yung biyaya ng Panginoon na natanggap natin, pag binalik din natin sa Kanya, naranapan sa Kanya ang ikapo ay natitrain na po yung puso natin. Kasi po, pagdating natin sa langit, wala pong pera doon. Ang meron lang doon is bigayan. Kasi ang Panginoon, binigay niya lahat. Ang pinakamahirap ibigay po ang kanyang bugtong na anak, na may chance na mawala pa sa Kanya. Ang pinaka-the best na bigay ng Ama ay ang kanyang anak. Alam nyo, sa Bible, pag binasa nyo po, may chance talaga na si Jesus ay tatalikod kung sa ano nakatalaga sa Kanya na maging Isaya. Kasi nakita ni Jesus kung ano yung hinaharap niya. So, ganun din tayo. Ibigay natin yung best natin kung ano yung nasa puso. Alam nyo mga kapatid, may isang kwento. Kung ano yung binigay mo na nanggagaling sa puso, tatanggapin ni Jesus yun. At i-bless niya at dadami yun. Yun ang nature ni Jesus. May nagdala ng 5 tinapay at 2 isda. Pinadami niya. At may tira pang 12 basket of bread. So, gayon din sa atin. Pagbigay tayo na may kasiyahan, na may kagalakan, tinitignan ng Panginoon yung amount, titignan ng Panginoon yung puso mo. Pag binigay mo na may kagalakan, may kasiyahan sa puso, tatanggapin ng Panginoon yan at i-bless niya.
Yun ang nature ng Panginoon Jesus. Alam niyo kwento ng loaf of bread, di ba? Alam, ilan tao pinakain? 5,000. Hindi pa kasama yung bata, hindi pa kasama yung nanay, di ba? Main lang po yun. So, ganun din po sa atin. Pagbigay tayo ng may kagalakan, may kasiyahan. So, pag nasanay ka dito, magugulat ka na sa blessing ng Panginoon. Minsan, hindi mo expected yung blessing niya. So, tayo po magbigay. Dito yung iba, sa taas. Yan. Akit yung iba. Baba yung iba. Yung mga malalaki na.
Ayun na yan. Praise. Ayun. Itaas po natin yung kamay. Sahay ka po upang pagpalay ko ng pagod. Tayo po'y manalangin. Let us pray. O dakila at makapangyarihan Diyos, tanggapin niyo po ang aming handog, ang aming kapo. Pagpalain niyo po ito, Ama. Magamit po, Ama, sa kaharian niyo. Magamit po, Ama, sa gawain niyo. Magamit po, Ama, upang makapag-hikayat pa po kami ng mga taong hindi kayo kilala, Ama. Gamitin niyo po itong pera to o itong kaloob namin, Ama. At higit po sa lahat, Ama, pagpalain niyo po yung aming trabaho, negosyo, o kung saan man kami kumukuha ng pinansyal. Ama, pagpalain niyo po ang mga tao hindi pa po nakapagbigay. Nasa dating na Sunday, Ama, mabless sila at magbigay sa iyo na may kagalakan, may kasiyahan, Ama. Tanggapin niyo po ito, Ama, at magamit niyo ito ayon po sa inyong kalooban. Salamat po, Ama, sa pagpala niyo po sa amin. Salamat po pagpala namin sa amin pinansyal, physically, spiritually, Ama, hindi sa lahat. Salamat po, Ama. Salamat po sa maraming biyaya niyo po, Ama. Pinupurit sa pinapasalamatan ka namin. Ito sa pagdalangin namin. Sa matamis ang pangalan ni Jesus natin nagsabi na, Amen.